Praise. Malakas na palakpak kay Lord. Come on. We worship you, Lord. We honor you. We bless you. We magnify your name, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord, for your wonderful presence that is here in our midst, O Lord God. For you have said in your word, 2 or 3 that are gathered in your name, you are in the midst of them. Salamat, Panginoon, sa inyo pong presensya na palagi ang tumatagpo sa amin, Panginoon. Whenever we gather like this, you always make sure to meet us. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami, O Lord. At ngayong oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lubos. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagkukulang, pagmamalabis, Panginoon. Lord, kami po'y papalinis ng inyong banal na dugo. At hayaan niyo po ngayong araw na ito, mabuksan namin ang aming puso't isipan para sa inyong mga salita. Lord, excited po kami na manalamin, mag-reflect, Lord God, sa inyo pong mga salita, O Diyos. We desire not only to be blessed by your word, but to be also corrected, to be rebuked and reminded, O Lord, of your wonderful principles. Kaya, Panginoon, nakikita niyo pong aming puso't isipan nakabukas sa inyong mga salita ngayong araw na ito. And Lord God, we believe that we will not only be informed today, but we will be transformed by your word from glory to glory. At hayaan niyo rin, Panginoon Diyos, na lahat ng mga naririto aalis sa lugar na itong may dalang answered prayer. Lord God, dadaloy ang healing, ang deliverance. Yes, Lord, dadaloy ang pabor, aagos ang pagpapala, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong mga salita. At hayaan mo rin, O Diyos, protect and bless our Apostle Bishop Art na nasa Hong Kong ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa anointing at sa maraming sunod-sunod na tagumpay na Kanya pong nararanasan, Panginoon. Salamat, Lord God, at muli kami umaasa na ngayong araw na ito, hindi nyo lamang kami pupunuin, kundi kami, O Diyos, ay pag-uumapawin ninyo ng inyong salita at kapangyarihan ngayong araw na ito. Wala nang karapatan o magagawa ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. We declare that Satan and his cohorts are defeated in this place, and no works and plans of the devil can ever prosper. Salamat ng marami, Panginoon. In-entrust namin sa inyo ang lahat ng bagay. Lord, we receive the victory. Sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. You may all be seated, please. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Praise God. And our culture as JA1 family, sabay-sabay po nating i-declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Muli isang malakas na palakpak kay Lord. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Atin pong Apostle Bishop Art ay nasa Hong Kong at nagse-celebrate po doon ng anniversary ang atin pong mga kapatid. And also, yung conference po ay naganap, I believe, kahapon ng ating Inner Healing and Deliverance plus yung crusade meron din po. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating Apostle Bishop Art. Amen po ba? Lagi nating pinagpe-pray. Praise God. Thank you, Lord. Makikisabi nga sa katabi mo, partner, gumanda na naman ang araw ko dahil nakatabi kita. Amen. Tunay kaya? Praise God.
We are still in the theme about signs, wonders, and miracles or apostolic miracles. And we're going to talk about something today that is very short pero very powerful. Matthew chapter 8 verse 1. Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Binigyan ko po ng diin dyan yung large crowds. Sabihin nga po natin, large crowds. At binanggit din po dito na siya'y bumaba mula sa bundok. Ay bakit po ba nasa bundok si Lord? Kasi ito po yung panahon, nakakatapos lamang po niyang mag-share doon sa tinatawag nating mount, the Sermon on the Mount, na makatagpuan natin sa Matthew chapter 5. At pagkatapos po niyang mag-share doon, ay sobrang daming tao po ang biglang sumunod sa Kanya, na-inspire sa Kanyang wisdom, natuwa sa pag-ibig ng Kanyang isineshare. At alam nyo, mas marami pa raw po ito, yung mga dumating na mga tao nung panahong yun, mas marami pa kaysa doon sa napakain ng 5,000, yung nagpakain siya ng 5,000, mas marami pa raw po ito. Ito po ay mga tens of thousands of people. Imagine ninyo ha. Ganito po karami. Tayo po ngayon, let's say maybe we are at maximum today at 2,500 siguro or 3,000. Imagine ninyo, times 3 nyo yan. Itong bilang natin dito. Yan po yung mga laging sumusunod kay Jesus. Hindi po ito mga tagapakinig lamang ha. Hindi po ito mga pupunta lang at makikinig ng isang beses tapos na. No. Puro followers po yung tinutukoy dyan. Kung sa panahon po natin ngayon ay talagang trending si Lord at ang dami niyang mga followers and subscribers. Kung tutuusin. Bakit ganun, Pastor? Siyempre, ipinipreach niya ay healing. Ang ipinipreach niya ay pag-ibig. Ang itinuturo niya ay pagpapatawad. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa naka-follow o naka-subscribe kay Jesus, mag-follow ka na and subscribe para ma-avail mo ang benefits ng healing niya ngayong araw na ito. Sinong nakahandang gumaling at lumaya today? May nakahanda ang Diyos ngayong araw na ito. Amen? Pero ito pa ang mas matindi. Matthew chapter 8 verse 2. Suddenly, a man with leprosy approached him and knelt before him. Lord, the man said, if you are willing, sabihin nga natin, if you are willing, you can heal me and make me clean. Verse 3. Jesus reached out and touched him. I am willing, he said. Be healed. And instantly, the leprosy disappeared. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayong araw is, Be Healed. Today, may tatanggapin kang apostolic healing. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, gagaling ka ngayon. Nananampalataya po ba kayo? Kaya po balikan natin yung verse 2 uli. Yung man with leprosy. May napahalong isang taong na may ketong. Alam nyo, napakalaking risk po nito sa panahong yon. Bakit? Kasi ang isang taong may leprosy sa panahon noon, sa batas po ng Torah at sa kautusan ni Moses, kapag nahawakan mo ang kitongin o anumang unclean na bagay o tao, ikaw ay nagiging ceremonially unclean. Sabihin nga po natin, ceremonially unclean. Anong ibig sabihin nun? Hindi naman ibig sabihin nun ikaw ay makasalanan o paparusahan ka ng parusang kriminal. Kundi, hindi ka maaaring lumahok sa temple worship. Hindi ka maaaring humawak ng mga banal na bagay. At kailangan dumaan ka sa ritual purification. So anong kailangan gawin pagkatapos nito? For example, siyempre, libu-libong tao nandoon sa gitna nun. Yung taong may ketong. So yung mga kakalapit niya doon would be also ceremonially unclean. At kapag naging unclean ka, anong gagawin dapat? Una, there should be isolation and waiting period.
Kapag po ito po'y tumatagal, pwedeng overnight lamang ito, pero pwede din itong humaba ng ilang linggo't ilang buwan. Depende po sa case. Familiar po ba yung isolation na yan? Kailan po nangyari yan? 2020? Naalala nyo pa ba? Bawal lumabas. May ritual washing na tinatawag. Paglilinis ng katawan, ng damit. Naliligo. Pamilyar po ba kayo? Noong 2020, ilang beses kayo naliligo sa isang araw? Yung ibang nasa medical field, 3, 4, 5 beses. Kaya naman madami nang nailigo noon, hindi na masyadong naliligo ngayon. In advance na daw. Letter C, kailangan patunayan mo ito sa isang priest. After mong gawin yung A and B, sa ilang mga kaso, kailangan mong ipakita ang sarili mo doon sa pinaka-priest sa lugar na yon para ideklara kang clean. Yung priest lamang ang magsasabing ikaw ay clean. Kahit sa paningin ng marami, hindi ka pa malinis, hindi pa sapat, pero pag sinabi ng priest, hindi, malinis na yan, then you will be clean. Kahit sa panahon natin ngayon, ang tingin sa atin, parang wala tayong pag-asa, mahina. Ang tingin sa atin, tayo mababa, ang makasalanan. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi, our high priest, great high priest ang nagsabi, hinugasan ko na yan ng aking dugo. Yan ay mahal ko at yan ay pinili ko. At yan po tayo, JA1 family. You are washed by His blood, cleansed from any uncleanliness in our heart and mind. At bakit po ito mahalaga noon? Iiwasan kasi ng tao. Hindi ka makakapasok sa templo para sumamba. Ang hirap noon kung ikaw, dati mong ginagawa, sumasamba ka sa Panginoon, pero hindi mo alam, na-contract mo pala yung sakit. Bigla ka nalang pipigilang hindi makapag-worship. Pansin nyo, parang COVID din. Gustong-gusto mong sumamba, pumunta sa church, hindi ka makapunta kasi bawal. At alam nyo po, hanggang ngayon, nag-i-exist ang espiritu ng leprosy. Pero hindi pa ho yan ang matindi. Kala nyo matindi na yon? May mas matindi pa. Alam nyo ba na yung bacteria ng leprosy, ang pinapatay nito hindi yung mga organs. Ang pinapatay nito ay yung mga nerves ng tao. Yung pakiramdam ng tao. Na hindi mo mararamdaman kapag natapilo ka. Wala lang sa'yo. Hindi po ba maganda yon? Tingnan natin. Yung kapag nasugatan ka, hindi mo mararamdaman na may sugat ka. Maganda po yun, pastor. Kapag may sakit ka, hindi mo mararamdaman na may masakit sa'yo. Hindi po ba maganda yun, pastor? Ito, hindi mo namamalayan, mapuputol na pala ang mga bahagi ng katawan mo, hindi mo pa nararamdaman. Ay parang yun ang mahirap, pastor. Hanggang sa ito na ang ikamatay ng taong may ketong. Ito po yung pag nagkaketong nung panahon ngayon, literal na pong buhay ka pa, pero patay ka na. That's the reality. Humihinga ka pa, pero sa totoo lang, wala ka ng buhay. Bakit? Hindi ka na nakakaramdam ng pain. Kaya huwag mong sasabihin, Lord, ayaw ko na ng pain, ayaw ko ng masaktan. No. Why? Because pain is a proof of life. Kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, buhay ka. Sino ho bang hindi na nasasaktan? Yung mga wala ng buhay. Tingnan mo kayang katabi mo, nasaktan ka na ba? Ibig sabihin, buhay pa yan. Amen. At ito po ang isa sa pinakamalaking tragedy sa buhay na ito. One of the greatest tragedies in life is when we become numb of the pain. This is called emotional leprosy. This is called spiritual leprosy. Hindi lang yung ikaw ay napapalayo sa tao. Ang matindi nito ay yung kinakain ka sa loob na hindi mo pa namamalayan.
Hello. Normal po ang pain. Amen. Habang nasa mundong ito, normal ang pain. Ito ay signal ng katawan na nagsasabing may kailangang ayusin sa katawan mo. Ito ay defense mechanism ng ating katawan para patayin ang mga germs, ang mga bacteria, ang mga viruses. Kung walang signal sa katawan natin, tuloy-tuloy na masisira at tuloy-tuloy na mawawasak ang buhay. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, let's say boyfriend-girlfriend, hindi mag-asawa, boyfriend and girlfriend, nasa relasyon ka ngayon, at lagi kang nasasaktan dyan, ibig sabihin, may signal na binapadala sa iyo para i-check mo o i-konsulta mo kung ikaw ba ay nasa tamang tao o yung taong kasama mo ay may tama. Hindi pwedeng babaliwalain mo yung pain. Hindi pwedeng i-deny mo din ang pain at sasabihin mo, titiisin ko na lamang ito kasi mahal na mahal ko po siya. Hanggang sa hindi mo na maramdaman tapos gagamit pa ng mga excuses, mabait naman po talaga siya kapag tulog. At nagsosorry naman po siya lagi. O kaya naman gagamit ka pa ng mga verses para i-justify kung bakit siya. Habang hindi mo naman tinatanong talaga ang Diyos at hindi ka gumagamit ng wisdom niya. Kapatid, mauubos ka, mawawalan ka ng buhay nang hindi mo nalalaman na para kang may leprosy. Nanda ko nung ako'y bata pa, pag ako'y may lagnat, sasabihin lang ng matatanda sa amin, alauto, yan ay lagnat laki lamang. Sinong nakarinig na noon? Yung mga nakarinig na noon, alam ko ng edad nyo. Iinom lang ng gamot kapag talagang yung matindi na. Pero kapag sinat pa lamang yan, pampalaki pa lamang iyan. Pampatangkad. Kaya kita nyo naman ako, tumangkad po ako. Alam nyo na ang sekreto sa pagtangkad. Ano? This is an honest declaration to you. It is okay to be sick, but it is not okay to stay sick. Normal naman talagang nasasaktan. Normal kang nagkakasakit. Pero pababayaan mo na ba yung sakit? Huwag nating basta hihingin sa Diyos, Lord, alisin nyo na po ang sakit. Hindi po pala ganun ang prayer. Ang prayer natin ay ganito, ang dapat palang hingin natin sa Diyos ay patayin nawa ng immune system natin. Ano ba yung immune system natin? Yung atin pong kalapitan sa Diyos. Yung iyong closeness kay Lord, intimacy kay Lord. That is your immune system in all of the pain na sa mundong ito. Patayin ng immune system natin ang mga mikrobyo kasi kapag napatay ang mikrobyo, patay ang sakit. May kausap pa ho ba ako dito? Kaya kapag nasasaktan ka pa emotionally, ibig sabihin may mga germs and viruses pa na nasa soul mo na gustong patayin ng immune system mo, which is your spirit. At may relasyon ka ba sa Diyos? Kung may relasyon ka sa Lord, ibig sabihin activated na ang immune system mo. Sino ditong may Jesus sa puso? Ibig sabihin naka-on na ang defense mechanism ng buhay mo. Kaya nga po sabi ni Pablo, sa gitna ng kanyang kahinaan, ito ang sabi niya, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Kaya ang lahat ng JA1 people nabubuhay lamang sa dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki. Sinabi ba dyan na? Kaya buong galak kong hinihingi sa Diyos na alisin ang aking kahinaan. Hindi. Ang sabi dito ni Pablo, buong galak na ipinagmamalaki pa niya, proud pa siya sa kanyang kahinaan. Nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Sino ngayon ang may kahinaan dito? Sabi ng Panginoon, magalak ka daw kasi yan ang posisyon na gusto ng Diyos iparana sa iyo ang matinding biyaya at ang kanyang matinding kapangyarihan. Kaya ngayong araw na ito, dadaloy sa iyo ang kanyang kagalingan. Do not hide the pain. Do not deny the pain. Hayaan mong ma-enkwentro ng pain mo ang immune system mo. At yan yung kapangyarihan at biyaya ng Panginoon na kumikilos dahil sa iyong relasyon sa Kanya. Hindi naman pinangako ng Diyos na lagi niyang aalisin ang sakit.
Minsan hinahayaan niya ito para may pataying mga maruruming mikrobyo sa ating mga kaluluwa, sa ating buhay. Ano ang number one sa lahat ng mga mikrobyo na yan? It is our pride. It is our ego. Kaya niya hinahayaan na mawala ang ating mga pinanghahawakan na malaking sweldo, malaking negosyo, masaganang pamumuhay, kung ano-ano pang mga achievements sa mundo. Minsan hinahayaan ng Diyos na mawala kasi binabasag pala niya ang pride sa puso mo. Masakit ba o hindi? Masakit yun. Imaginein mo nung walang-wala ka pa sa buhay, let's say, may isang tao walang-wala pa sa buhay, napakabait. Magaling makisama, magaling makipagkapwa-tao. Nung siya'y umaangat na, nakakaluwag-luwag na. Hindi na masyadong namamansin. Pati yung mga taong ginamit ng Diyos para siya'y tulungan, parang hindi na niya kilala. Anong nangyari sa kanya? Nakapag-abroad lamang nakapagsuot lamang ng mga kumikinang hindi na namamansin Ano nangyari? Napasok siya ng virus na pride at ego. Kaya, minsan, yung virus po ay minsan, akala nyo, yung mismong pride na, hindi pa. Ito pala yung sakit na ito. Ang totoong virus, alam nyo kung ano? Pera. Hindi ka po ang pera ay dapat maganda. Actually, ang pera po ay neutral. Pero kapag nakapasok yan sa buhay ng tao, pwede yang maging gamot at pwede ring maging lason. Nasa sa iyo kung paano mo ituturing ang pera. Magiging gamot ba yan o magiging lason ba yan sa iyo? Ay ano po ang ginagamot ng pera? Unang-una, kalungkutan. Masaya po ba kapag walang pera? Ay basta ako'y may Jesus, ay ako'y masaya. Siya, akin na lahat ng iyong pera. At ako'y mas masaya kapag may pera, ay may Jesus. Hindi naman sinabi doon na pagka ikaw ay may Jesus, ay dapat wala ka ng pera. Gusto mo bang ngumiti ang isang tao? Bigyan mo ng pera. Pangitiin mo nga yung katabi mo ngayon. Dali, pangitiin mo yan. Huwag mong kilitiin. Bigyan mo nga ng pera. Sabi nung anak pakinig mo, mami, bibigyan mo daw. Gusto mong sumaya ang tao? Pampasaya po ang pera. Gamot yan sa kalungkutan at walang masama doon. Kaya lang pag sumusobra, ang gamot pag sumobray, overdose ang tawag. Nakakamatay din. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag mo naman pakasobrahan. Bigyan mo din ako. Para masaya tayo. Ano pa ang ginagamot ng pera? Kawalan ng pag-asa. Biglang nabubuhay ng loob ng isang taong nanlulupaypay, pero nung nabigyan mo sa GCash niya, parang kaya niya uling sagupain ang lahat ng problema sa mundo. Kapag meron ka nakakasalubong na talagang wala ng pag-asa, alam mo kung anong kulang daw. Pera. Gamot po yun. Saan pa gamot ang pera? Sa sakit ng ulo. Nakainom na ng lahat ng gamot. Ininom na lahat ng herbal. Ay, nadun pa rin ang sakit ng ulo Hindi na nalalaman kung saan nanggagaling ang sakit ng ulo. Ay siya, ang sunod mong tingnan na yung wallet mo. Ay pagbukas ng wallet ay umusok. Ay wala palang tao ang wallet. Sasakit talaga ang ulo. Lagyan mo ng tao, tanggal ang sakit ng ulo. Amen ho ba? Parang ako lang nakaka-relate doon. Tanungin mo yung katabi mo, masakit ba ang ulo mo ngayon? Wala, ang mga JA1 family, mapepera. Masagana, amen? Pero walang JA1 family ang nalalaso ng pera. Amen? Ano ba? Gusto mong luminaw ang iyong mata? Gamot ang pera.
Kapag daw malabo na ang mata ng inyong mga lolo at lola at parang hindi na makakilala, ipakita nyo lang 1,000 piso. At kapag nasagot ng tama ang kulay, sabihin mo, mapupunta sa kanya. Ay nako, siguradong lilinaw ang mata niya. Mga mula dito hanggang doon sa pintuan, kita niya, kulay asul, apo. Gusto mong luminaw ang iyong mata, ha? Kung gamot ang pera, lason din ito. Ay ano naman ang nilalason ng pera? Ang budhi ng mga tao. Dumudumi, umiitim ang budhi. Kaya nga po marami ang walang pakundangan na gumawa ng masama dahil lamang sa desire na magkaroon at magkamal ng maraming pera. Kaya manganganak na ito ng iba't ibang mga sakit. Nandyan na yung kayabangan. Manganganak ito ng kasakiman. Sunod, manganganak na ito ng mga bisyo at mga pita ng laman na sumisira ng buhay at ng pamilya. At kasunod na nito, kamatayan. The same money that blessed people could also be the same money that could kill the lives of people. Ang matindi nito ay kapag hindi mo nararamdaman na ikaw ay napapatay na nito. Ang pride, hindi mo yan mararamdaman hanggat hindi ka makakaranas ng pampahambol. Hindi mo mararamdaman na meron ka yan hanggat hindi ka hinahambol ng Diyos. At dahil mahal tayo ni Lord, may mga inaalaw siyang mangyari sa atin para ma-activate ang ating immune system, ang iyong faith, ang iyong pagtitiwala, biglang matatanggal sa trabaho, malulugi sa negosyo, mai-scam. Alam niyo, nung nakaraan, ako po'y na-scam, 10,000 pesos sa GCash. Ah, pastor, yung pogi mong yan, na-scam ka pa? Hindi ho kami exempted. Kala nyo ga? Ay, ako'y nag-book ng resort sa Facebook, yung pala na may na-hack yung Facebook nila. Ay, di ako po'y nakuna ng 10,000. Muntik pang maging 15,000. Buti na lang, sabi ni Lord, okay na, humble ka na anak, humble ka na. Salamat sa Diyos po at nagkaroon po ako ng ganong karanasan. Bakit? Kasi ibig sabihin, yun ang aking tuition fee para mas maging maingat sa susunod. Kapag ikaw ay nawawalan, isipin mo na lamang yun ay tuition fee sa iyong lesson sa buhay. Dahil lahat po ng lesson sa buhay ngayon may bayad. Hello? Wala nga namang ikaw ay mag-i-school ay lahat ay libre. Laging may bayad. Kung gusto nating matuto sa buhay, wala na ngayong libre. Laging may bayad, laging may sakripisyo, laging may tatapyasin sa'yo, laging masasaktan ka. Alam niyo kung anong tawag doon? Pampahambol, pampatanggal ng pride at kayabangan. Sabi mo sa katabi mong, may pinagdadaanan na matindi ngayon, pampahambol lang yan, partner. Hindi ka talaga papatayin yan. Mayroon lamang siyang tinatanggal na virus sa iyo. At yung virus na yan ang delikado. Yan ang virus na daladala ni Satanas. Kaya siya nagrebelyon o nagrebelde sa Diyos. Ito po ang kanyang daladalang virus na hanggang ngayon ipinakakalat niya sa maraming tao. Kaya wag nating iisipin na ganito, pain is not really blocking our way to God. Pain is actually our only way to God. Paano? Kung ang akala mong hadlang, yun pala talaga ang dapat mong daanan. Paano kung ang akala mong yung pain na meron ka ngayon, yan pala ang magiging lagusan papunta sa mas magandang destiny mo sa Panginoon. At kadalasan ng pain na yan, ang pinakatotoong dahilan kung bakit ang isang tao ay napapalapit at lumalago sa Panginoon. But today, God is going to prove to us that He is our healer. He is our Jehovah Rapha. Kaya lalabas ka sa lugar na ito, na aalisin niya hindi lamang yung pain, aalisin niya yung virus na akala mo ine-enjoy mo, akala mo bahagi na ng sistema mo, pero sinasabi ng Panginoon, aalisin ko yan sa iyo anak, kasi hindi yan kasama sa destiny mo.
Ang healing ay hindi lamang sa mga pisikal na sakit karamdaman. Ang healing na ino-offer ng Panginoon ay everlasting healing. Ang ino-offer niya ay yung hindi kayang i-offer ng kahit sinong ospital, kahit sinong doktor. Ang ino-offer niya ay isang pangmahabaan, pangmalawakan, panglabas at panloob na kagalingan ng iyong buhay. Everybody say hallelujah. Balik po tayo sa verse 3. Ano sabi doon? Lord, if you are willing. Sabi po ng taong may leprosy. Verse 2 pala, verse 2. Lord, if you are willing. Tinanong niya pa. Bakit ba tinanong pa? Hindi ba agad sinabi nung may sakit, Lord, may faith ako. Pagalingin mo ako. Alam ko ako'y gagaling at lilinis ngayon. May faith ako. Di po ba dapat ganun na lamang? Hindi niya tinanong pa, Lord, gusto mo ba? Bakit tinanong pa? Kasi ito po ang katotohanan. Hindi porket kaya ni Lord, gusto rin niya. Hindi porket kayang gawin ng Diyos ang lahat, ay gusto niya ring gawin ang lahat. Everything is subjected to His will. Hindi po question ng kakayanan ng Diyos. Ang question ay ang kagustuhan niya. Paano mo nasabing hindi question ng kakayanan? Jeremiah 32, verse 17. Alam na alam natin yan. O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan niyo. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. In short, walang mahirap sa Diyos. Sabi mo sa sarili mo, walang mahirap sa Diyos. Kahit ganito ang kalagayan ko. Sige, sabi, kahit ganito ang kalagayan ko. Kahit ganito ang sitwasyon ko. Walang mahirap sa Diyos. Eh siya nga ang gumawa ng langit at lupa. Yan ba namang solusyon sa problema mo ang hindi niya kayang gawa ng paraan? Kaya lamang hindi lamang dyan nakaangkla ang ating pananampalataya. Hindi lamang pala nakaangkla ang ating faith sa power ni Lord. Mas nakaangkla ito sa will ni Lord. Ito yung sinasabi mong, Lord, ako'y nananampalataya na gugustuhin mong ako'y pagalingin. Ganon. Faith is not God can. It is God knows best. Ang pananampalataya daw hindi lang nagsasabing kaya ng Diyos, kundi ang pananampalataya ay nagsasabing, Lord, alam mo ang lahat ng bagay, alam mo mas makakabuti, maniniwala at mananampalataya ako sa iyong kalooban. Kaya nga lagi natin sinasabi, kung loloobin ng Diyos. Kaya nga hindi natin pwedeng ipangako ang bukas. Ay, bukas, Mari, ako'y pupunta sa inyo, ha? Ba't hindi pa ngayon? Bukas na, may bukas pa naman. Ba sabi ng Biblia, hindi ka sigurado? Kaya anong sasabihin mo? Kung loloobin ng Diyos, ay di ako'y pupunta sa inyo. Kung loloobin ng Diyos, ay di tayo mag-outing next week. Kung loloobin ng Diyos, ay di pupunta tayo ng Canada next month. Kung loloobin ng Diyos. Because ang faith mo ay nakaangkla hindi dun sa kaya niyang dalhin ka sa Canada. Ang faith niya ay nakaangkla dun sa sinasabi niyang, alam ko kung kailan ka pupunta, magtiwala ka sa akin. Ako ang may solusyon. Kaya niyang ibigay ang pinapanalangin mo ngayon. Woo! I can feel the power of God here. Eh bakit tayo aangkla sa kanyang will, Pastor? Ba't hindi lang sa power? Kasi si Lord ay mabuti. At alam nyo, hindi lang si Lord mabuti, siya mismo ang kabutihan. God is not only good, He Himself is goodness. Iyon ay hindi mo pwedeng alisin sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, hindi ito tutukoy ng kabutihan ng Diyos. Kasi ang Diyos, kahit kailan, hindi nagbabago ang kabutihan.
At siya'y mabuti sa akin, sa iyo, sa katabi mo, sa mga mahal mo sa buhay, kahit sa mga nagagalit sa iyo, ang Diyos ay mabuti rin. Dahil yun siya. Hindi pwedeng magpapakabait ako para maging mabuti ang Diyos sa akin. Actually, hindi ka pa mabait, mabuti na ang Diyos sa iyo. Hindi ka pa nga lumalapit, mabuti na ang Diyos sa iyo. Kaya mo sasabihin, kahit naman ako'y walang relasyon sa Diyos, kahit naman ako hindi pa nag-church dyan sa inyo, ayos na naman ang buhay ko. Kasi nga mabuti ang Diyos. Pero ibang usapan sa justice ni Lord. Mabuti ang Diyos pero siya'y makatarungan din. Hindi pa pwedeng kabutihan lamang. Balance lagi ang Lord. Gumaling sa sakit, ay mabuti ang Diyos. Hindi pa gumagaling sa sakit, mabuti pa rin ang Diyos. Natanggap ka sa trabaho, mabuti ang Diyos. Natanggal sa trabaho, mabuti pa rin ang Diyos. Pumasa sa board exam, mabuti ang Diyos. Hindi pinalad sa board exam, mabuti pa rin ang Diyos. Hindi yun na magdi-define ng goodness niya. May asawa kang pogi, mabuti ang Diyos. May asawa ka lang, mabuti ang Diyos. Hindi naman laging lahat ay pogi Wala ka pang asawa? Kita nyo, nabago ba ang kabutihan ng Diyos? Nagmamahalan kayo, mabuti ang Diyos. Mahal mo pero di niya alam. Mabuti pa rin ang Diyos. Ano ganun? Mahal mo pero di ka mahal. Parang humihina na Kanina yung pagkakalakas ulit. Mahal mo pero di ka mahal. Mahal mo pero may mahal siyang iba. Yung talagang ang mga JA1 family, hindi nakatingin sa sitwasyon. Nakatingin lang sa kabutihan ng Diyos. Amen. Nagbabago ang sitwasyon pero hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Kaya ka magtitiwala sa paraan at sa kagustuhan ng Diyos kasi siya'y mabuti. Kaya ka nagtitiwala hindi lang sa power kasi alam mong siya'y mabuti. At gusto niya na gumaling ka. Santiago chapter 1 verse 17. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Mabuti at angkop. Hindi porke mabuti lamang, pero hindi angkop. Ayaw ng Diyos noon. Gusto niya yung mabuti at angkop. Na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino, ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kahit nababago daw ang itsura ng mga anino natin, depende sa pagtapat natin sa liwanag. Ang liwanag ba ang nag-a-adjust? Hindi. Yung anino ang nagbabago, irrespective or in connection with the source of light. Ang gabi po ay hindi senyales na nawala ang araw. May kausap ba? Hindi porke gabi na, ang araw ay namatay. Sino ang gayon ba rin paniwala ngayon? Na kapag gabi na ang araw ay namamatay ang ilaw. May bahagi lang sa mundo na tumatalikod sa araw, kaya dumidilim at gumagabi. Dumidilim ang mundo, ang araw hindi dumidilim. Alam mo kung bakit dumidilim ang buhay ng isang tao at isang Kristiyano? Kasi tumatalikod sa liwanag. At ang liwanag na yan, walang iba kundi si Jesus. He is the light. Kaya hindi pala dapat natin kino-question o sinisisi ang Diyos kung bakit nangyayari sa atin ang kadiliman, ang kapighatian, ang mga krisis sa buhay natin ngayon. Kung bakit may madidilim na aspeto ng buhay natin. Ang tanong, nakaharap ka ba o nakatalikod sa Diyos? Yun lang naman Dumidilim kapag nakatalikod ka sa liwanag. Pero kapag nakaharap ka sa liwanag, ewan ko pa naman.
kung may madilim pang bahagi ng buhay mo. Kasi kapag nakaharap ka sa Diyos, nakatingin ka sa Kanya, makikita mo sa liwanag ang layunin at purpose ng iyong sitwasyon. Pero kapag tumalikod ka sa Diyos at lumayo ka sa liwanag, iisipin mo, si Lord ng power trip ito. Binubuli ako ni Lord. Mali ang magiging point of view mo kasi nga nakaharap ka sa dilim. Kaya kapag may problema, huwag kang humarap sa dilim at lumayo sa Diyos. Kapag may sakit, huwag mong sisihin ang Panginoon. Humarap ka lalo sa Kanya para makita mo sa liwanag. May tinuturo pala si Lord. May binabasag pala si Lord. May inaalis pala si Lord na virus. May sinasalanta pala ang Diyos na sakit. Kaya pala dapat nakaharap lang lagi ako sa liwanag. John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi mamumuhay. Hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Ang liwanag po ng araw, ang reason kung bakit may buhay ang mundong ito, of course, si Lord ang nagbigay ng buhay. Pero kung walang light coming from the sun, wala tayong buhay. Kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, pag nawala ang liwanag ng araw, malungkot. Maiiba ang pattern ng iyong pagtulog. Ang kung ano-ano pa. Kaya kung pag tinanong mo kung gusto ba ni Lord na pagalingin ka, ito ang sagot ng Diyos, I am willing. Sinong masaya doon? Ako lang yata. Ang sagot ng Diyos pag tinanong mo, Lord, gusto mo ba akong pagalingin? Ang sagot ng Diyos, I am willing. Gusto ko, hindi ko lang kayang gawin, gusto ko rin gawin para sa'yo. Kaya natin inaalam ang gusto ng Diyos kasi siya ay mabuti. Alam natin hindi siya magbibigay ng hindi ayon sa kanyang kabutihan, pero may sunod pang step. Kaya naman ginugusto ng Diyos, hindi lang dahil siya ay mabuti. Ginugusto niyang tayo gumaling dahil siya'y mahabagin. Everybody say mercy. Everybody say compassion. Parehas na story ng taong kitongin, pero iba ang account ni Mark. Basahin natin sa book of Mark chapter 1 verse 40 to 42. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus begging to be healed. Siya rin ito. Sa Gospel of Mark lamang, if you are willing, you can heal me and make me clean, he said. Moved with compassion. Hindi ito binanggit kay Matthew Kay Mark sinabi, ano ang nagpagalaw? Ano ang nagtulak sa kanya para kumilos ang kanyang kapangyarihan? Everybody say compassion. Jesus reached out and touched him. I am willing. He said, be healed. Verse 42, instantly the leprosy disappeared and the man was healed. Everybody say instantly. Today may tatanggapin pala tayong instant healing. Woo! Everybody say hallelujah. Lahat na nananampalatayang tatanggap, everybody say hallelujah. Nahabag si Jesus sa crowd, kaya pinagaling niya ang mga may sakit sa book of Matthew chapter 14. Nahabag si Jesus sa 2 bulag habang siya'y naglalakad sa road, paalis ng Jericho sa Matthew chapter 20. Hinawakan niya ang kanilang mga mata at sila'y nakakita. Pero anong keyword doon? Nahabag si Jesus. Sa Luke chapter 7, nahabag si Jesus sa isang widow na may iisang anak na lalaki na namatay at nasa kabaong na. Imagine niyo. Funeral service yon. Hindi pala. Ililibing na. Yung lalaki, nahabag si Jesus doon sa nanay. Lumapit si Jesus at hinawakan yung kabaong at tinawag ang batang nandoon sa kabaong. At alam niyo nangyari? Nabuhay yung bata. At may bubuhayin din si Lord sa iyo ngayon. Nakahanda ka ba? God is willing today.
Pansinin nyo, laging may point of contact. Yan ang reason kung bakit ipinapatong natin ang ating kamay sa ulo ng mga may sakit kapag sila'y ating pinagpe-pray. Kaya kung may sakit ang kapitbahay mo, o pinsan mo, o katrabaho mo, o kaklase mo, o kung sino mang nasa paligid mo, at naaawa ka sa kanya, huwag mo nang tawagin si pastor para ipag-pray sila. Parehas lang naman ang power mo at power ni pastor at power na meron si bishop. Kasi pare-parehas tayong nananampalataya. Amen? Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Alam mo, ang kaibahan mo, mas lamang ka. Bakit? Kasi ikaw naaawa ka na. Ay si pastor, maaawa pa lamang. O sinong lamang ngayon? Ikaw na nakakita na ng sitwasyon at naaawa ka na, ikaw na yung karapat-dapat at pinili ng Diyos para ilagay ang iyong kamay upang siya'y gumaling. Kaya kapag ikaw ay may nararamdamang awa sa isang tao, mas lalo mong ipag-pray yung tao na yon para dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Napapadaan ka sa tabing karsada, nakakita ka ng somebody na nakakaawa na hindi mo naman pwedeng lapitan. Kapag po kami minsan nakakakita kami ng mga na-aksidente sa daan, nandun pa yung motor, nandun pa yung taong na-aksidente, kami naaawat, nagre-release agad kami ng power ni Lord. Kasi ang nagmumove sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi yung power niya lamang, yung compassion, yung habag. Ang nagbubukas ng gripo ng kagalingan sa pinagpe-pray mo ay hindi yung power lamang ni Lord, kundi yung habag na nararamdaman mo habang pinagpe-pray mo siya. Marunong ka pa bang mahabag? Naaawa ka pa ba sa tao? Kaya nga lahat ng mga taong hindi natin nakakasama dito, hindi dapat ang maramdaman mo'y galit o sama ng loob pag pine-persecute ka. Dapat ang maramdaman mo ay habag. Kailangan din nila si Jesus. Kaya kung awang-awa ka na rin sa sarili mo, sinong merong gano'n? At lagi ka nang may sakit, lagi ka nang may utang, lagi ka na lang umiiyak, alam mo, ilay hands mo na ang sarili mo. Manampalataya ka at magdeklara ka ng kapangyarihan ng Diyos dahil siguradong kikilos si Lord. Lagi na lang po ako, pastor, nagkakaganito. Awang-awa na ako sa sarili ko. Ipag-pray mo na ang sarili mo. May awa ka na pala sa sarili mo. At manampalataya kang kikilos ang Diyos. Amen? That is the reason kaya ang inimpart na kapangyarihan ng Diyos ay sa lahat ng tao. Na nananampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya. Para kahit saang panahon, kahit anong oras, wala man si pastor, ikaw man ay nasa Boracay, ikaw man ay nasa ibang bansa, ikaw man ay nasa buwan, kaya mong magpatong ng kamay sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. At ito po ang katotohanan. We pursue His will because He is good. He pursues His will for us because He is compassionate. Naintindihan niyo ba yun? Sa Tagalog, kagustuhan niya o will niya ang hinahanap natin dahil mabuti siya. Ginagawa niya naman ang kanyang will o ang gusto niya sa atin at para sa atin dahil siya'y nahahabag sa atin. Kaya nung nahabag po si Jesus, anong sabi niya? Sa lalaki na may ketong, be healed. At ito rin ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Be healed. Sinong nakahandang tumanggap? Worship team, please help me out. Ito talaga ang equation. Be is equivalent to from nothing to something. Dating wala, nagkaroon. Let there be light. At nagkaroon nga. Kaya yung sinasabi nating from nothing to something, yan ang ibig sabihin ng salitang be. Ang alam mo lang na be, be, kain tayo. Ay, naka po. Ang gusto ng Lord sa iyo ay be healed, be blessed, be anointed, be delivered.
Dahil alam niyang meron tayong kailangan sa Kanya na wala tayo ngayon, kaya siya lang ang may kakayanang ibigay ito at siya lang ang may kagustuhang ibigay ito sapagkat siya'y nahahabag sa atin. Kaya today, ready ka to receive the healing. Pero sabihin natin, mga kapatid, instantly, merong instant power and instant healing na dadaloy today. Sa tao, healing is a process. Sa Diyos, healing is a command. Parang hindi ako na-gets. Sa tao, healing is a process. Tama. Pero alam niyo sa Diyos, dahil siya'y sobrang makapangyarihan at siya'y sobrang nahahabag sa atin, sa isang command niya lamang, ang patay nabubuhay. Sa isang command niya lamang, ang bulag ay nakakakita. Sa isang command niya lamang, yung ketongin instantly, pinakamalalang sakit sa panahon na yon, parang COVID sa panahon na yon, parang pandemya sa panahon na yon. Isang command lang niya, be healed. Gumaling. At yun ay available din sa iyo at sa akin ngayong araw na ito. Kaya palakpakan mo ang Diyos na buhay, na excited, na ikaw ay pagalingin. Woo! When God speaks, sickness doesn't negotiate. It leaves. Hindi yung sakit, makikipaglaban sa Diyos? Hindi. Pag sinabi ng Diyos, be healed, walang magawa yung sakit kundi umalis. Ay, malalang malala na po. Walang mas lalala pa sa isang ketongin sa panahon na yon. Pero isang sabi lamang, be healed. Umalis ang ketong. Kaya kung ikaw sa palagay mo, pinakamalala na ang sitwasyon mo ngayon, well, yan ang gusto at inaabangan ng Diyos today. You will be healed. Today! Hindi pag uwi mo, hindi pag after 1 week, hindi after 1 month, sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, today is the day of my healing. At alam nyo, magkatambal pala itong kabutihan at habag ng Diyos. Psalms 23 verse 6, certainly, sigurado, surely, 101%, goodness and mercy will not just follow you. Sabi nung mas magandang translation, goodness and mercy will stay close to me. Kasi pwedeng sinusundan ka, pero malayo. Pero ang gusto pala talaga ni Lord, ang goodness at mercy niya ay kadikit na kadikit mo. At yung goodness and mercy na yan, hindi lamang kapag ikaw ay kabataan, kapag ikaw ay AP, kapag ikaw ay men and women, anointed young adult, hindi lamang sa panahong yan, dadaloy ang goodness and mercy o sasama ang goodness and mercy. Ang sabi doon, kahit pa ikaw ay maliit na sanggol, hanggang pagdating sa panahon na ikaw ay 70, 80, 90 years old, still His goodness, ang kabutihan niya at ang kanyang habag ay kalapit na kalapit mo. At pag gumana ang goodness, gumana ang habag, anong nangyayari? May himala, may instant healing. At ngayong araw na ito, mayroong nakalaang healing instantly for you. Lahat tayo tumayo. Come on, lahat na nakahandang tumanggap ng instant healing today. Come on, come on. That when we speak the name of Jesus, lumalabas ang tunay na kapangyarihan. I just want to speak the name of Jesus. Every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Kailangan mo yung Jesus. Kailangan mo yung name na yan. I just want to speak the name of Jesus. Come on.
Be focused kay Lord today. Every dark addiction starts to break, declaring, declaring there is hope and there is freedom. say I speak Jesus. your name. Why? We need Jesus. Your name is power. Your name is healing. Are you ready? Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn Like fire. Come on, say, I just want to speak the name of Jesus over fear. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. Kung meron ka nito ngayon, speak the name. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, say, your name is. Power. Your name is healing. Your name is Come on, all your people, come on, sing. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. 'Cause your name. Your name is power. Come on, sing, come Your on. name is healing. I-declare mo kung sino ang bida. Break Every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Come on, it's time to shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Come on. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Even those in the online, come on, sing this out for you. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Come on, come on, come on. Jesus in the darkness over every. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus once again, sing it out. Sabihin mo sa mountain mo, Jesus from the mountains. who is the leader of your life? In the street. Oh, Jesus in the darkness. Woo! Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Again, for the last time, declare in your heart. Come on, say. Shout Jesus. From the mountains. Yes, Lord. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Listen, kapatid, habang ikaw ay nakapikit, nakayuko, nakatuon ang puso't isipan mo kay Jesus, meron bang sitwasyon sa buhay mo o sa sarili mo o sa ibang tao na ikaw ay habag na sa kalagayan mo? Baka nahahabag ka na sa sarili mo, sa puso mo kasi lagi ka na lang heartbroken. Panahon na para i-lay hands mo na ang pusong yan. Baka nahahabag ka na sa finances mo kasi hindi ka na makawala sa utang o anumang problemang pinansyal. Kunin mo ang wallet mo, kunin mo ang bag mo, hawakan mo at magdedeklara tayo. Baka nahahabag ka na sa kalusugan mo. May bahagi ng katawan mo na may sakit ngayon. Ito na ang chance mo. Ipatong mo ang kamay mo at magdedeklara tayo. Bubuksan natin ang gripo ng kagalingan. Bubuksan natin ang gripo ng kasaganaan. Bubuksan natin ang gripo ng kanyang kapangyarihan. Put your hand over that part of your body na may sakit ngayon.
Ilagay mo din ang iyong kamay sa wallet mo, sa bag mo, kung sa palagay mo, kahirapan ang iyong problema. Ilagay mo din sa puso mo, sa isip mo, kung ang problema mo ay isip at puso, depression, fear, or anxiety, put it now. Come on, manampalataya ka. Why? Because God is willing. Oh, the power of God is here. Maging kayong mga nasa online, join us, participate. God is working now. At ito ang sasabihin mo. Sasabihin mo ng malakas. Be healed in Jesus' name. Sabihin mo, be healed in Jesus' name. Come on, paulit-ulit, sabihin mo. Sabihin mo ng may pananampalataya. Yes, the power of God is flowing. The power of God is flowing. Yes, the power of God is flowing. Be healed. Be healed. Be healed. Sige, padaluyin mo ang kapangyarihan ng Diyos. His goodness and mercy is close to you now. Go! Be healed. Be healed. Kung may mahal ka sa buhay, mag-release ka ngayon. Hindi mo kasama, mag-release ka ngayon. Be healed in Jesus' name. By the stripes of Jesus, we are healed. Release the healing power. As we sing with all our hearts that His name is power, say, be healed. Your name is power. Your name is be healed. Be healed. The power of God is here. It is flowing. Be healed. Be healed. Be healed. Say, shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus Be healed. Be healed. Flow. Healing flow. Power of healing flow. Jesus from our valley. I sing the holy name. Jesus. For the last time, people of God, say it with all your heart. Shout Jesus from the mountains. Declare mo. Healing flow. Be healed. He is your light. He is your protector. I speak the holy name Jesus. For the last time, people of God, this is your moment. Declare. Shout. At ngayon, tanggapin mo ang kompletong kagalingan instantly flowing in your life. Receive the instant healing. Receive the instant healing. It is yours. It is yours. It is yours. Receive. 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 In the mighty name of Jesus. Ang lahat ng tumanggap, palakpakan siya in 5, 4, 3. Shout hallelujah! Receive! 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 Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Pasalamatan mo ang Diyos na nagbigay sa'yo, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na may kagustuhan, ang mahabagin. Receive. In Jesus' name. Say amen. To God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Come on.